Camino. Grabe yung korupsyon nila. Papuputukin natin to, pero hindi pwedeng manggaling sa atin ang sa mga taong biniktima nila. Umaandar na ang mga plano natin. Panahon na para magpakilala ko sa kanila. Malakas ang kutob ko. Masama ang taong yan. Now is not the time to make enemies. Kailangan natin ng simpatsya ng mga tao. Hindi tayo dapat magpatalo sa mga gustong magpabagsak sa atin. Bumabagsak na sila, nakakaganti ka na. Hindi yun mangyayari hanggat hindi ko nakukuha yung hustisya para kay tatay. Hanggat shareholder sila, madadami at madadami ang ospital. Tuso ang mga buwan Camino, Ninong. Bibitawan lang nila tong ospital na to kapag merong kapalit na mas mahalaga o mas importante para sa kanila. Papasok na ako. Kuha ko ng litrato bilang ebidensya sa Tolfo. Ginawa mong personal ang ugnayan nyo. Personal sa akin ang pagiging isang journalist. Malaki ang responsibilidad na maging boses ng katotohanan. Well, let me be the judge of that. Paano mo nagagawang tumakbo sa posisyon? Kami mga tao mo, hindi mo tinatrato ng maayos. Those are just noise. Nagawa-gawa ng mga gustong manira sa akin. Buhay namin ang ospital. Katumbas ng ospital na to ang sinasabi mong pangalan at reputasyon ninyo. Maraming ibinabato kung ano-ano sa pangalan ko. Pero walang makakatalo sa akin. Lahat na ginawa ko para ipaglaban kung nasa muna ko ngayon. At kailanman hindi ako titigil. Magsama-sama silang lahat ng mga kalaban ko. Pero hindi ako yung yuko sa kanila. Lalong-lalo kay Olivia. Olivia? Olivia? Hindi ka abala. Tsaka natural. Sama mo ko, aalagaan talaga kita. Ako doktor mo ngayon, ikaw pasaway. Kahit gaano ka pa kagaling, kailangan mo rin ng pahinga. Grabe ka talaga, anak. Galing mo mag-alaga. Salamat. Ito na naman talaga dapat yung ginagawa mo, mahal ng tao. Kasangga mo ako lagi. Saan namang mangyari, I'll be here. Dahil asawa kita. Napakaswerte ko talaga na ikaw yung naging asawa ko. Hindi mo ko binibayaan. Pinagaling mo ko, inalagaan. Nandyan ka nung kailangan na kailangan kita. Kahit anong mangyari, panghawakan ko yung pagmamahal mo. Hanggat nandito ako, may katuwang ka. Mahal, sana lagi mong iisipin na wala silang masasabi o magagawa sa'yo na makakabawas sa galing mo bilang doktor o
sa kabutihan mo bilang tao. Mahal! Andyan ka na pala. Sinong naglabas na itong mga to? Nahanap ko sa bodega. Naisip ko lang kasi dapat nandito itong mga to sa labas. Para lagi nakikita. Para araw-araw mong maramdaman na hindi ka nag-iisa. Hindi naman ako nag-iisa. Nandyan ka. At hindi naman ako mawawala. Pero sila, yung buhay at pangarap nila, yung magpapaalala sa'yo kung bakit patuloy ka na lumalaban. Mukhang malalim ang iniisip mo, ah. Kanina kasi manang nung dumaan ako sa dati nating bahay. Parang nakita ko si Olivia. Miss na miss mo na siya, no? Oo naman, manang. Sobra. Pwede ko lang nga siya makasama ulit. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Basta, Philip, huwag ka lang mapagod na humiling sa itaas. Baka bigyan ka pa niya isang pagkakataon. Sana manang. Kaya kung sakaling mangyari yun, hindi ko nasasayangin yung pagkakataon. Tamang-tama, andito ka. May papakilala ko sa'yo. Sino? Siya ang pinagkakatiwalaan ko sa negosyo. Henry po, ma'am. Olivia. Sige, sir. Ayusin ko lang itong mga gamit mo. Sige. Naisip ko kasi na dito na ako mag-opisina para hindi ako nahihirapan sa negosyo. Hello, Amanda? Hello, Olivia. Anong problema? Nakita ka rin ni Philip na may kasama kang lalaki. Nag-aalala siya sa'yo. Sigurado ka ba safe ka sa kasama mo? Oo naman. Hindi ba sabi ko sa'yo, kampante ako sa kanya dahil siya yung nagligtas sa akin? Nasabi mo nga yun. Pero kasi hindi kayo makapante hanggat hindi ka namin kasama, kaya tuloy napatawag ako. Amanda, huwag na kayong mag-alala sa akin. Kung may mangyari sa akin hindi maganda, ipapaalam ko kaagad sa inyo. Kamusta ba kayo dyan? Okay naman ako. Olivia, nagkakagulo sila ngayon sa ospital. Naapektuhan na rin sila sa mga issues ni Victoria. Sigurado akong alalang-alala sa'yo si Philip. Basta huwag na kayong mag-alala sa akin. Sige. Ayos ka lang ba? Oo.
Magpapahangin lang ako, ha? Oo. Magpapahangin lang ako, ha? It's about time. Finally, sa atin ang Salazar Medical Center. Philip Salazar, ang taong pinakagusto kong makita na magdusa. Ibabalik ko sa amin ni Dad ang ospital na to. Hindi niyo na makukuha ang ospital sa Buen Camino. Magsasara na daw po itong charity ward. Kasi po, magkakaroon na po ng bagong mayari itong ospital. Ate Claire, tulungan niyo po kami. Ayoko na po malungkot ni nanay. Anak, lumaban ka! Emel! Natawagan ko na si Dr. Enriquez. Hinihintay na niya kayo. Jenny! Huwag kang bibitaw, anak ko! Siya po si Jenny, a brain tumor patient. Ilang years na rin po siyang lumalaban sa cancer. Isa siya, sir, sa mga patients namin na naghihintay, umaasa at lumalaban pa rin sa sakit para mabuhay. Jenny, laban! Ano nangyari? Laban, Jenny! Dok, tama na po. Pagod na yung anak ko. Turingan akong doktor. Pero wala akong nagawa. Hindi ko siya nailigtas. Ginawa mo lahat ng makakaya mo. Sinubukan mo siya iligtas. That's it. You may go. Excuse me. 30. Ninya. Lucas. Ma, ito ang latest financial report ng Buen Camino Holdings. Bagsak ang stocks. Ma, this is getting serious. Masyado na tayong maraming negosyo na nalulugi, including the hospital. Makakabangon tayo. It's just a bad economic year. After the elections, haharapin natin ito. Hahanap tayo ng mga bagong investors. Hihintayin ba natin matapos ang elections, Ma? Alam ko ang ginagawa ko. Trust me. I will handle it. Sino yung tumawag? Si Amanda. Yung kaibigan ni Philip Salazar? Kakaproblema na raw sila sa ospital. Bakit parang hindi ka masaya? Di ba yun naman talaga yung nasa plano? Oo. Pero ang komplikado lang ng sitwasyon.
Naapektuhan ka ba dahil sa Philip na yon? Ano? Hindi. Nakita ko ang lalaki yung kahapon. Hinahabol ka niya. Pero hinarangan ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para protektahan ka, Olivia. Hindi ka dapat ginugulo ng lalaking yon, lalo na ngayon. Pero sa nakikita ko, parang hindi na ako sigurado kung yun ba talaga ang gusto mo. Olivia, tapatin mo nga ako. May nararamdaman ka pa rin ba sa lalaking yun? Sa kabila ng lahat ng ginawa niyang katarantaduhan sa'yo? Hindi to tungkol kay Philip, kundi sa ospital. Marami kaming pinagdaanan sa ospital na yun. Alam ko naging magulo ang sitwasyon dahil sa pinagdaanan mo sa kanya. Pero kung iniisip mo pa rin ang nararamdaman mo nung nasa puder ka niya, Olivia, hindi mo matatalo ang tunay na mga kalaban. Ang mga Buen Camino. Kaya palayahin mo na ang sarili mo sa Philip Salazar na yun. Olivia. Olivia, nakita kita. Sigurado ako ikaw yung nakita ko. Saan ka ba galing? Bakit bigla ka nawala? Olivia, saan ka nakatira ngayon? Tsaka sino yung kasama mo? Nakita ko ang lalaki yung kahapon. Hinahabol ka niya. Pero hinarangan ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para protektahan ka, Olivia. Hindi ka dapat ginugulo ng lalaking yon, lalo na ngayon. Hindi mo na kailangan malaman yung tungkol doon. Mas makakabuti para sa ating lahat kung hindi niyo alam kung nasan ako. Ano bang problema? May nangyari ba sa'yo doon sa San Rafael? Sinaktan ka ba nila doon? Tama na, Philip. Hindi mo ako asawa. Hindi mo ako responsibilidad. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na lahat ng nangyari sa atin. Pasensya ka na, Olivia. Pero hindi ko magagawa yun. Kung magkasama tayong dalawa,
Yun yung pinakamasayang nangyari sa akin. Kaya humihingi ako ng patawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Olivia, babawi ako sa'yo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Sige. Kung yun yung gusto mo. At kung yun yung tanging paraan para makalaya tayo sa isa't isa. Papatawarin na kita. Salamat, Olivia. Nakipagkita lang ako para sabihin yun. Pero hanggang dun lang yung kaya kong ibigay. Sana maintindihan mo. Patahimikin mo na yung buhay natin, Philip. Pabayaan mo na ako. Palayain mo na ako. Bakit ako nandito? Saan ba ang tungo? Kanino ako magtitiwala? Kung puso at isip ay ligaw, sino bang kakapitan? Sabihin ng kaniyang pangalan. Narito, buksan ng puso ko. Hawak mo aking kamay sa aking paglalakbay. At ngayon ay nakita ko, natutunan kong magmahal. At kahit na muli pang masaktan, lahat may dahilan. May sasalba pa natin, Toma. You just need more exposure. More TV guestings. Charity events para sa mga beneficiaries mo. More caravans. Correct, madam. Paalis natin yung billboard ni Sam Gyupsal doon sa EDSA, tapos mukha mo ipalit natin doon, madam. Guadalupe yun, madam. Malaki. Congresswoman, si Mr. Vasquez po. Papasok ba? Enrico, Congresswoman? we were just discussing our campaign activities. Any news on the funds? About that, may malaki ho tayong problema. Ano yun? Paubos na ang campaign funds niyo, Congresswoman. Yung mga donors na nangako ng donations, they backed out. We have plenty of businesses. Aabonohan ko. I wouldn't suggest that, Congresswoman. Bagsak po ang value ng stocks ng mga businesses ninyo. Wala ho tayong paghuhugutan ng pondo. Then what do you suggest we do? Kailangan na ho nating magbenta ng mga paluging negosyo. I know some interested parties who are willing to buy them, pero bagsak presyo. If we put these on sale, it will stop bleeding money. But the question is, Congresswoman, are you willing to sell?
makahanap sa'yo ng plate number. Pag nakita ko pang lumapit siya sa'yo, ako na ang makakaharap niya. Bagsak po ang value ng stocks ng mga businesses ninyo. Kailangan na ho nating magbenta ng mga paluging negosyo. Malakas na tao itong kasabot ni Olivia. Panigurado, may mga tao rin sila. Ang susunod nilang ibibenta ay ang shares nila sa ospital. Dito na yung record ng CCTV sa ospital kung saan mo nakita si Olivia. Hindi dapat puro atake, Elias. Kailangan kalkulado ang mga galaw natin. Gusto ko siyang mapahiya. Gusto ko siyang pasakitan.